Goodie guys, and welcome back ulit sa ating channel. Panibagong araw, siyempre panibagong video na naman ay share ko sa inyo. For today's video guys, isang Badja City 100. Ayan, nakabaklas ang makina. Ano yun, si motor ay nagkaroon ng problema sa kanyang crankcase. Yan. So ito yung mga kadalasang problema ng mga Badja City 100 guys, na laging nababasag ang kanilang crankcase dyan, malapit sa may sprocket. So nakita nyo yung basag na yan guys. Yan po ang problema ng kanyang motor. Boss, Lods, Idol, Paps, bakit nagkaroon ng ganyan senaryo ang motor ni Busing or halos lahat ng mga Badja na City 100? Kasi guys, itong part nito ng sprocket. So yung part na yan guys ay napakanipis. Yan. So napakanipis. So tingnan guys, oh. Dito na part is napakanipis, parang nagwi-wave yan. So yung mga basag niya is hindi na natin makita kasi nandun na sa customer guys. Nakuha niya na at pinong-pino na talaga. So ngayon, hindi ko na nakita sa inyo basag. Ang importante is mabigyan natin ng remedy kasi ilang beses ako nakapag-overhaul ng ganitong mga senaryo. So ginawa ko na ng vlog guys, at least malagay ko sa aking mga collection, sa aking mga video sa ating YouTube channel at saka sa Facebook page kung anong remedy kapag magkakaroon ng ganitong senaryo ang ating mga makina. So since nabanggit ko na kanina, itong yung part na manipis na sa ilalim bahagi ng ating sprocket. So yan, nandito yung sprocket natin. So nandito yung part na nagwi-wave. So every time na hindi natin na mataan, na mataas ng ating kadina, so kapag bumigay yun, automatic dito tumatama sa ating part ng crankcase nito. Kaya siya mabasag. So dahil sa nipis na part na yan, kaya madali rin siyang nabibiyak. Yan. So boss, Lods, Idol, Paps, anong dapat natin gawin kapag naka-experience itong motor ng ganyang senaryo? Wala tayong magawa guys kasi ang pinaka-the best ng gawin dito ay ihinang natin siya. Pasulan natin siya sa machine shop at hanap tayo ng machine shop na titira nito. Kasi kung gagawin niyo ito, nangyayari kung gusto niyo ng second remedy or temporary remedy, epoxy niyo yan, magkakaroon kayo ng problema. Kasi ginawa ko na yung discarding yan, na in-epoxy natin yung basag na yan, nilagyan na natin epoxy. Ang nangyari, umuukang yung epoxy habang katagalan at hindi na namataan natin at napabayaan natin na unti-unti na palang lumuluwa, hindi pala, unti-unti pumapasok ang tubig sa ating makina. So pagpasok ng tubig, may butas yan. So yung butas na yan guys, yan tinuro ko, dyan tatagos ang tubig papunta sa loob ng makina. Yan, yung butas na yan guys, kita nyo ba yan? Dito yan tatagos sa kabila. Yan. So kapag tumatalsik yung tubig dito, unti-unti siyang pumapasok dyan at nahalo sa makina. Marami na pong beses ako nag-experience ng ganyang senaryo. Nagtataka yung owner kung bakit naging kulay ang gatas ng kanilang makina, yung oil. Kasi nga is yung basag na part na yan na tinapala ng epoxy ay unti-unti umuukang at pasikretong pumapasok ang tubig at saka nag-mix sa makina at nagiging kulay gatas. Yun ang pinakadabis guys, para wala na kayong problemahin, dapat ihinang. Kaya lang yung mga shop na pinuntahan ko na hinangan natin ng sulda ay hindi nila tatanggapin kapag hindi nakabaklas yung makina. Kaya need natin isang overhaul guys. Kasi nga yun ang nakasanayan nila pala. Dahil mas madali siyang ihinang kapag nakabaklas yung makina. Siyempre pupunta tayo sa machine shop guys at ipahinang natin siya doon. At doon natin isisilip ang diskarte ng machinist kung paano siya ihinang sa kanyang paraan. So yan guys, so sinimulan na siyang ihinang. Yan. So nalagyan siya ng flat bar sa ilalim kasi nga is malaki ang butas. Baka babagsak yung nilagay na aluminum ni Busing kung hindi lalagyan ng guide sa ilalim o flat bar. Yan. So pagkatapos siyang mahinang, unti-unti niya naman siyang titirahan na naman sa ilalim para lalo siyang kumakapal yung aluminum na nilagay ni Busing. Kasi nung nauna ng mga tinrabaho, bumagsak daw yung nilagay niya aluminum kasi nga is manipis lang siya. So sabi ni Busing is kakapalan natin para hindi na talaga magkaroon ng pagbakjab sa kanyang trabaho. So maliit na lang kulang guys, at mamaya is babawasan na naman yung kaunti para magkaroon ng paglibel sa surface ng ating crankcase. So yan po ang pinaka-best na paraan sa ganyan nga mga hinang-hinang. So wag nang ibase Busing guys kung pangit ang kanyang trabaho. Ang importante ay tama ang paghahinang sa kanyang
makina. Tapos sa ilalim na naman tinirahan ni bossing guys, kasi kung ibabaw lang may tendency na bibigay yung sinulda niya. Yan, tinapala niya ng kaunti para wala nang problema sa design ng makina kung nakulangan ba or manipis lang ang pagkakalagay ng kanyang aluminum. So dito pala yan sa Ronis Steel Fabrication and Aluminum Welding Services. So yun guys, tapos ang pahinang natin yung crankcase ni bossing. Medyo napakapal talagang ilagay ni bossing kasi guys, para iwas talaga matamaan ng kadena. Kasi kapag manipis pa rin ang nilagay ni bossing, may tendency na babasag pa rin yung inabuno ng aluminum. Kasi manipis yung part na yan eh. So siyempre balik natin sa ating shop at try natin i-assemble. So lihain mo natin siya ng 1,000 guys, para walang moisture na oil dito sa bahaging yan sa may hinang ni bossing. So ang labor pala charge si bossing ay para kapag mga aluminum guys is nasa mga 800 pesos lang. Ayos. 2 hours later. So ito na guys, andito na tayo sa ating shop at syempre yan, simbol natin yung transmission niya at saka yung ibang pesa, yung crankshaft para matapos nating trabaho guys. Kasi kukunin natin yung bossing ngayong araw na ito. So mas mega, depende na rin sa inyo kung gusto nyo lagyan ng epoxy sa ilalim. Yan, at ito sa babaw para hindi talaga magkaroon ng pagtagas. Pero sabi nung hinang nito, hindi na daw basta-basta yan tatagas guys, kasi kinapala niya daw ang paghinang ng makinang ito. Amazing! Kaya bilisan na natin. Kasimbol ng transmission. So yun guys, tapos natin ma-symbol yung transmission niya. Yan. Amazing! May neutral na siya. Yan. Ito. Yan. Kapag umikot yan guys, nasa tamang position na yung C-perk natin. Dalawang nilagay natin na pin. Saka may freewheeling na siya. So yun guys, okay na siya. May freewheeling lang ating transmission. Siyempre, ilagay na natin yung crankshaft assembly natin. Yan. Lagyan natin ng kaunting pampadulas para mabilis makapasok ang ating bearing. Yan, lagyan na natin. So siyempre guys, pagkatapos ito guys, lagyan natin yung mga ibang bahagi ng ating mga motor, tulad ng clutch, head, saka block, para mapaandar natin at ma-check na natin ang hininang ni bossing. Yan. So ito yun. Yan. So ito yun guys, yan. So para ma-check na natin kung meron siyang tagas, kasi kukunin natin ni bossing ng owner ngayong araw na ito. Yan. Yes. So ito na nga guys, nabuo na natin yung buo kanyang makina, yung block, yung head, yung clutch. So pakita ko sa inyo guys, ang ito na lang part na ito. So yung nahinang natin, yan yung pinahinang natin guys. Yan, kinapalan talaga yan ni bossing para hindi na mablock job guys. So ang kulang na lang ay lagyan natin yung kanyang gasket. Kasi ito na lang kulang guys para makumpleto na ang ating trabaho. Yan. Siyempre itong part na ito, nilagyan ko siya ng counting liquid gasket guys, kasi itong part na ito yung may problema talaga sa makina. So yan, di ba? Sapak na sapak guys. Yan. So siyempre takpan na rin natin. Yan, ito na lang kasi yung kulang guys para makumpleto ang ating trabaho. Siyempre pinakita ko lang sa inyo para yan. Para makita natin ang paglagay ng ating gasket. Yan, lagyan na natin ng mga bolt. Yan, sana hindi na siya mag-leaking guys. Yun. So pinaka-last na lang is yung siyempre yung isalpak natin siya sa kanyang makina. Yung sa chassis niya, chassis. Yan, siyempre yan. Lagyan
lagay natin yung mga bolt at hipitan na rin natin. Yan. So, atas lang natin ng konti yung camera. Yan. So yun guys, nakompleto na natin mga bolt. Andal na lang ko lang. Kaya ayos. Yan. 1 hour later. So yun guys, tapos na rin ang ating trabaho at nasimbol na natin yung buong makina at nilagay na natin sa kanyang chassis. So yan, nilagay ko na rin yung kadena. Nilagay ko ng oil guys kasi napaka kalawang ng kanyang kadena. Dala na rin ng ilang araw ng ulan at sa labas lang ng motor shop ang kanyang motor. Panda rin natin guys para makakompleto na ang ating trabaho. Ating ignition. Yan, naka-on na. Start natin. Yan, mandar na. Yan, check natin yung trabaho natin guys. Kung naging okay na ba. Yan o. Yan. Inangatan ko lang ng kaunti yung minor. At babaan natin ng kaunti. Yan. So yan yung po pinali ng ating trabaho guys. At naging successful ang ating pag-install ng makina. Siyempre, change pedal natin kung gumana ba. Yan, primera, segunda, tercera, at kwarta. Yan, natural lang mata yan guys kasi walang kumahawak ng cylinder. So yun lang guys, no, sa araw kapag yung motor ay mag-experience ang sobrang paglawlaw ng kadena tulad dito, may tendency na mapuputol at dito yan mabangga. May tendency na bibiyak ang makina or kapag hindi nyo pinutol itong part nito na mataas, nagsilbing takip. So may tendency mabibiyak din ang makina. Dito yung makakrack. So siyempre guys, yan po ang magiging senaryo. Mabibiyak at kapag in-epoxy, mas lalalang yung makina kasi papasokan ng tubig. Mas better ganito na lang, ihinang na lang. Pagkakapalan nyo para siguro hindi na maulit pa ang nangyayari sa kanyang makina. Maraming salamat sa laging panood at laging pagsuporta ng aking channel. Siyempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless.